on our own, gagawa lang kami ng own ways namin na makakatulong. So, lately, nagpupunta kami sa iba-ibang provinces para mag-distribute ng school supplies. Sana ma-continue namin yon. At saka, nag-iisip pa kami ng ibang projects para talagang makatulong kami dun sa lahat talaga ng nagtitiwala at sana magtitiwala pa kay Noy. Congratulations po and good luck, Miss Pinky Aquino Thank you so Abellana, much. kapatid And po thank ni you to the Filipino President-elect people. Noynoy Aquino. Samantala, mga kapuso, dumako po tayo, video inyo napapanood ay sa Manila Hotel na mismo. Ano po, ang si President-elect Noynoy Aquino ay nasa paanan ng hagdan. Nakikita nyo, no? At siyempre, inaasahan natin na dyan sa hagdan na yan, bababa si President Gloria Macapagal Arroyo, katulad ng naipaliwanag kanina ni Mr. Manolo Quezon. Ito po ay merong kahalagahan, ano? Meron itong symbolism. Ika nga, no? At ito po ay tumutukoy sa continuity ng panunungkulan ng ating gobyerno. Yun lang pagbaba ng kwan eh. Yun lang pagbaba ng hagdanan, Mel eh. Pababa. Pababa. Ng Alis na siya. hagdanan ng palasyo. Tapos na siya. Tapos na. Oo. Bababa na siya. No? Palabas Yan, na siya pababa. ng palasyo. At naghihintay naman yung mamaya aakyat sa hagdanan din yan. Correct. Mel. Pagbalik ito na yan mamaya pagkatapos ito ng na. panunumpa. Ang pagtatakpo ni Presidente Aquino at President-elect Noynoy Aquino. Unang nag-abot ng kamay si President-elect Aquino. Natutupad na, mga kapuso, na napapanood ninyo ang mapayapa, maayos na pagsasalin po ng kapangyarihan ng pinakamataas na pwesto ng gobyerno ng ating republika. Walang away, walang gulo, walang labanan. Kamayan at ngitian. Kahit na ngayong umaga man lang. Isa po yan, hindi lang yan ang kaisa-isahan, isa po yan sa mga haligi ng isang tunay na malayang bansa na naililipat po ang kapangyarihan, ang poder ng administrasyon at gobyerno mula sa isang presidente papunta sa susunod ng ganyang paraan. At sa mga iba pang magaganap na mapapanood ninyo live sa mga darating na mga minuto at oras dito po sa GMA. Tapos ng kamay, sabay maglalakad, Mel. Papunta sa simbolo. sasakyan. Mga isang sasakyan. Number one. Lahat puro isa lang. Mel. Yan, nagbababay na si Pangulong Gloria. Babay. Sumunod sa kanya ang kanyang mga cabinet secretary. Babay si Pangulong Arroyo, hello naman si Pangulong Halal Aquino, di ba? Nag-hello siya doon sa mga staff. Hindi naman siya pwede mag-bye-bye doon. Hindi pa siya presidente. Di ba? Yan, simbolo rin yan. Yan ang babasahin natin, Mel, habang nanonood tayo. Yung mga simbolo. Oo, hindi yung nakikita lang natin. Ayan, hindi sinabi ni Manolo Quezon. Ipagbubukas niya ng pinto ng sasakyan. Binuksan na. Bukas na pala. Bukas na eh. Oo. Sino ba nagbukas nun? Ayan na. Ayan na sila. PSG. Ano kayang pinagkikwentuhan sa loob? Yan ang magandang mapakinggan. Nag-uusap. At malaman. Opo pala, nag-uusap na agad eh. Ano kaya pinagkikwentuhan sa loob? Sabi siguro ni President Gloria, yun naman yung komisyon na iyong itatatag para ako'y imbestigaan. Oo. Hindi naman. Siguro naman. Mapapag-usapan kaya yun? Papaalis na ng palasyo. Papunta na po ng Quirino Grandstand. Sakay ng car number 1. Sina outgoing President Gloria Macapagal Arroyo at incoming President Noynoy Aquino. Pagdating po nila sa Quirino Grandstand, ilang minuto lang po aabutin yung biyaheng yan. O mga kamuso, ilang minuto lang sila sa isang sasakyan sasakay ay gagawaran po ng 21 gun salute at military honors ang papatapos ng panunungkulang Presidente Gloria Macapagal Arroyo ng hukbong sandataan ng Pilipinas. Isa po yan, o una po yan sa dalawang 21 gun salute na ating pong masasaksiyan ngayong umaga. Ang pangalawa naman ay sa bagong Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines na mamaya, pagkatapos manumpa, ang tawag na natin sa kanya ay President Benigno Simeon Cojuangco Aquino III. Noynoy. At ang tawag na kay dating President Gloria Macapagal Arroyo Congresswoman. ay Congresswoman. At pagkatapos dyan sa Quirino Grandstand, didiretso si Pangulong Arroyo o dating Pangulong Arroyo nasa puntong yon, Yes. dyan sa pangalawang distrito ng Pampanga
kung saan manunumpa naman siya bilang kanilang kinatawan sa Kongreso.